Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH at titinan natin ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Aquarius ngayong August 20, 2024 at 2:25 a.m. Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. Ayan. And if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pag-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. At ang reading na to, mas maaring makaresonate dito yung mga Taurus rising. Okay, Taurus rising. Although pwede pa rin naman kayo mag-resonate dito if you are Taurus moon or Taurus sun. Okay? So for Taurus, itong full moon in Aquarius is going to happen in your 10th house of your career. Ayan. Yung inyong reputation. So, maaring may mga ile-let go ka. May mga endings to. Kasi ang full moon is about culmination, endings, release. So, andito rin si Pluto, which is the planet of transformation. This is in retrograde right now. So, pwedeng maaaring magkaroon ng sudden change dito ng inyong perspective sa buhay pagdating sa career path ninyo, yung trabaho ninyo, yung pinupurso ninyo sa buhay. Maaring nagkakaroon ka ngayon ng realization of about what you really want to do. Let's say, for example, you've been in that business or career or job for 10 years. So, akala mo, dun ka na magtatagal, dun ka na magre-retire. But for some reasons, na-realize mo na, teka, hindi lang ganito ang buhay na gusto ko. Marami pa akong gustong i-explore. So, ngayon, maaring may opportunities for you opening up, no? Especially for some na gustong i-pursue ang spirituality. Maraming ganon na some of them, meron silang ginagawang work or meron silang profession before entering into spirituality, like for example, professional tarot readers, professional astrologers, healers. So maaring isa yan sa nangyayari sa inyo ngayon, for you Taurus rising, that you want to explore yung iba nyo pang calling, no? Na masasabi nyo na parang yan yung inyong destiny, yan yung inyong gustong i-pursue sa ngayon, lalo na't nag-a-align yung situation nyo sa changes ngayon. Let's say, for example, sa trabaho ninyo, you feel that hindi ka na, parang may nagbago na sa'yo sa work na hindi ka na ganon ka excited or parang hindi ka na ganon ka motivated. You realize na, teka, ito ba yung dream ko, no? Na parang to be in the rat race or to be in that, to chase that, yung corporate ladder, no? So, ngayon, you are realizing what you really want in your life. And I feel like yung iba sa inyo, mas nagiging creative ka, mas nagiging connected ka sa iyong higher self, sa iyong sarili. Maaring yung iba sa inyo in denial pa, no? But I think yung in denial, pagkakaroon ng yung feeling na in denial is dahil natatakot. Okay, natatakot tayo sa mga pagbabago. And for Taurus risings or sun or moon, no, na mahirap para sa inyo yung changes. Na parang for you, ang pagbabago ay it's like a major decision na kailangan pag-isipan ng maraming beses. Kasi you are fixed sign. So fixed signs, they don't easily, hindi sila madaling magbago ng desisyon. So kapag nakapag-decide na sila, nandun na yun. Yun na yun. Unless meron talagang triggers na kailangang baguhin nila yon. So I feel like yung iba sa inyo, yun yung realization nyo, especially in your career path. Okay? Some of you wants to break free sa career path ninyo na mas merong kalayaan, na magawa yung gusto nyo. Yung iba naman pwedeng gusto nyong subukan yung
work from home, no? Kasi meron tong connection sa yung fourth house na maaring it is opposing you right now, parang contradicting siya, pero ito yung mag uh, mag-i-introduce sa'yo ng iba pang options sa buhay mo when it comes to your career. Na kung dati para sa'yo, ang pananaw mo sa buhay, ang pagtatrabaho, dyan ka yayaman, or dyan ka mas magiging successful, or ito yung magbibigay ng stability sa'yo. But ngayon, nare-realize mo na, teka, I don't have to be under the payroll of someone else kung kaya ko naman on my own. Diba? So parang you are realizing that. And some of you may nag-open opportunities wherein you can work from home, or you can earn money online na kahit nasa bahay ka lang. Diba? Marami ng options ngayon. We are in the computer age na. So talagang options are opening up for you, and you are realizing a lot of things about yourself. And Chiron in your 12th house right now, I think meron kang hinihil from your past, lalo na yung mga worries mo, yung mga inhibitions mo, yung mga bagay na pumipigil sa'yo na mag-explore. But I think with Uranus in your first house right now, squaring your moon, parang merong magti-trigger dito sa'yo na sumubok ng bago, or to free yourself from a situation ngayon sa career mo na sa tingin mo hindi na nagsaserve ng highest purpose sa'yo. Okay, let's see what else for Taurus. Oh, diba? Wheel of Fortune. Wheel of Fortune is about change. Kasi gumugulong siya, nag-iiba ng direksyon. So some of you merong change of direction, change of career, change of path na gusto nyong tahakin, subukan. You also have the High Priestess. This really makes sense kasi ang High Priestess, this is energy of someone who is very spiritual, someone very intuitive, maraming learnings, maraming alam na sa buhay. And itong positive aspect na to ng Chiron in your 12th house, which is your spirituality, anything that is hidden, no? Anything na connected rin sa iyong mental health. I think yung perspective mo sa buhay nagbabago talaga sa ngayon. You are becoming more spiritual. So, pag sinabi natin spiritual, this can be related to your religion or yung belief system mo. Iba-iba naman tayo ng belief system, but for some of you, you're becoming more connected to yourself. To the source. Wow, o diba? You have the 9 of Pentacles. So this is about your finances, no? Yung situation mo sa iyong trabaho, sa career mo. Ito yung pagiging independent. Okay? So some of you maaring i-explore nyo yung independence ninyo when it comes to earning money, na yung tipong hindi mo kailangang magtrabaho para sa ibang tao para kumita ng pera, dahil ikaw alam mo, kaya mo on your own. So yung iba may transition from being an employee to becoming a business owner or self-employed. Okay? Na meron kang skills, talents, kakayanan na pwede mong i-offer sa iba and make money from it. So example, magaling kang manahi or magaling ka sa design, and people can hire you for that talent and earn money from it, 'di ba? Na hindi mo kailangan pumasok sa isang trabaho na kinsenas katapusan yung sweldo, tapos medyo toxic pa yung situation mo doon. So I think ngayon, mas pinapahalagahan mo yung iyong sarili, yung iyong kakayanan. At kumbaga, you are recognizing your talents, your skill set na pwede kang mas mabigyan ng magandang buhay. Wow, you are very close to achieving your goal, Taurus. Keep doing what works for you. Balance, spirituality, and practicality. Oh. 'Di ba?
it doesn't mean na pag spiritual ka, hindi ka na practical sa buhay. So, you have to balance that when it comes to making decisions, okay? So, I think ngayon, itong wisdom na meron ka, ito yung tutulong sa'yo, no? To guide you pagdating sa decision making, o lalo na sa journey na tatahakin mo. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye.